Hi mga Cubs, PJTV ako pala ito, sana sa buting kalagayan at malusog yung pangangatawan. Ano pa? Click mo na ang notification bell sa YouTube channel, sa Facebook page, paki-follow, sa TikTok account, pa-follow na rin. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like and share ha. Tara, umpisa na natin ang video, ang topic na mainit-init pa. Let's go! Mga Cubs, so etong ang topic na to patungkol kay Alice Guo at sa mga Pogo, meron pa pala. Ha? Kasi si Alice Guo, siya lang ginafo-focusan na topic lagi ngayon dahil nga controversial yung mga sagot niya ni Mayor nung kapanahon na interview siya ni Senator Hontiveros. Pero ito si Alice Guo, tip of the iceberg pa. Hindi itong pinaka main character. Marami sila pero may napansin na naman ang mga netizen at sila Senator Hontiveros na may connection. May connection si Michael Yang. Kasi yung isa dun sa listahan, kapatid niya. Yung mga sa Pogos, connected, kapatid ni Michael Yang kasama sa listahan. So, sino si Michael Yang? Si Michael Yang ay dating advisor ni Rodrigo Roa Duterte, ang dating Pangulo. Si Michael Yang may mga connection sa mga illegal na mga gawain. Si Michael Yang at ang kanyang kapatid mga nasangkot din sa isang scam noong kapanahunan ng COVID, yung Parmali. Kaya nga sabi nga ni Madam Senator Risa Hontiveros, parang one big happy Parmali nga daw ito. So, ito na nga sinasabi, baka nalalapit na. Malaman kung ano nga ba talagang connection, kung bakit ganito mga nakapalibot kay President Rodrigo Roa Duterte. Diba? Mga ganitong tao, mga ginawa pa yung mga advisor. Bakit? Diba? Nakakatakot ang mga ganitong mga desisyon ni President Duterte noon na natabunan lang ng mga issues, lalo na yung Parmali scam. Sana umusad pa ang investigasyon ni Senator Risa Hontiveros na malaman natin talaga ang final boss. Ang final boss ng mga Pogo, ng mga scam na yan. Para malaman na ng taong bayan kung ano ang tunay na mukha ng isang tao. Wala akong pangalan na babanggitin. Pero eto na, patuloy yung video na ito para mas clear ang inyong mga isip. Sino mga pinagsasabi ni PJ? Comment down below kung ano masasabi sa video na ito yung play natin. Okay mga Caps? Okay, share nyo rin Salamat. Eto na nga. Everybody's looking for Alice Guo, but she may not be the biggest fish in this Pogo scandal. Stop scrolling na. I will tell you. So, here's the tea. Di ba may pina-freeze na assets ang AMLAC? This is part of their preventive measure, part of their investigation sa Pogo turned scam hub sa Bamban, Tarlac. There are 7 names on that list. And Alice Guo is really not the most interesting person on that list. Kilala na kasi natin si Alice Guo Siya yung nakalimot ng childhood. Your Honor, as much as possible, ayaw ko na po sumagot ng hindi ko po alam. Tumira raw sa farm. Your Honor, lumaki po ako sa farm. You know who the T is on that list? It's Hong Jiangyang. Sino siya? Hong Jiangyang is the brother of Michael Yang. Michael Yang was really close to former President Rodrigo Duterte. Former economic advisor siya sa Malacanang. They were hobnobbing with businessmen. At hindi sila basta-basta Sila lang naman ng Philippine representatives noong 2017 sa isang conference na ang nag-sponsor ay mismong CCP. Yes, the Chinese Communist Party. And other than that, they belong in the same business network of Pharmally. Naalala niyo pa yung Pharmally? Sila yung contractor ng billions in pesos of government projects. Tapos, substandard din naman pala yung mga PPE. So, anong kinalaman ni Hong Jiangyang sa Pogo sa Bamban? And that's why you really have to tune into the investigation. Pero parang ngayon pa lang, it's looking like it's one big happy Pharmally. Those are the words of Senator Risa Hontiveros not mine. Mukhang one big happy Pharmally pala itong mga Pogo at Pharmally members. That's your Inside Track. I'm Lian Buan, and I'll be back with more tea.